Ang ibang Diyos na sinasamba ay Diyos na nakikita o Diyos na Espiritu. Alam po ninyo sa amin pong devotion kanina, hindi, no, isang araw. Ito po yung sinabi ng Lord, anak, kinakailangan patuloy ninyong ipanalangin ang inyong bansa. Nais kong kayo ay patuloy na humingi ng payo sa akin. Ako nakakaalam ng pinakamabuti para sa inyo. Sabi niya, patuloy ninyong ipanalangin ang mga Pilipino ay magbago mula sa pagiging pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan, tungo sa pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. Ayan. So, sabi niya, patuloy ninyo ipanalangin mawasak ang espiritu ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi nga po, ang Diyos ay espiritu, di ba? At dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Sabi dito sa John 4, sabi niya gano'n, sa John 4:23 hanggang 24. Ito po yung sinasabi. Sabi niya, John 4:24. Sabi niya ay, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. So mga kababayan, kapag tayo pa ay sumasamba sa Diyos, dapat sa Espiritu. Wala po tayong larawang inanyuan. Kasi ayaw ng Diyos yan. Mismo siya nagsasabi, ayaw ko na sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan? Di gawa ng kamay. Di ba? Kasi po, ang Diyos, siya po ay creator. Ibig sabihin, siya lumikha ng lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. And God said, let there be light. Yan sinasabi niya. Yun. Tapos, kaya, ang Lord, siya yung creator, siya po ang dapat sambahin. Hindi po yung created being. Ano yung created? Yung ginawa lang. Ganon. Ano po. At saka tapos po ay hindi. So, yun po yung sinasabi ng Lord na kailangan sa Espiritu tayo sumamba sa Kanya. Paano yung Spirit? Kasi kapag wala pa sa inyo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, wala pa yung spiritual life nyo, patay. Kaya hindi makasamba sa tunay na Diyos na buhay na Espiritu. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Ganyan. Alam nyo, meron sinasabi yung God dito sa Isaiah 44. Sabi niya po naman, sabi niya, meron isang sabi niya may isang parang tawag dito, carpenter. Ayan, doon sa carpenter, mababasa natin yan sa Isaiah 44 verses 13 hanggang sumusunod. Sabi niya, the carpenter measures with a line and makes an outline. Sabi niya ganon, with a marker. He wraps it out with chisels and marks it with compasses. And then, He shapes it into a human form. Sabi niya ganon, human form in all its glory, that it may dwell in a shrine. So, yung carpenter, gumawa ng rebulto, yung in human form daw, nakatalang ganda siguro, magaling siya. Tapos, he cut down cedars, or perhaps took a cypress or oak. He let it grow among the trees of the forest, or planted the pine, and the rain made it grow. Tapos, yung puno, yung kalahati, ginawa niyang yung gatong, panggatong, para siya, mainitan, no? Tapos yung kalahati, ginawa niya rebulto. Ganyan. Tapos yun ang sinamba niya. Imagine mo, mismo siya yung gumawa, yun din na sinamba niya. Kaya doon nagagalit yung God. Kasi siya yung dapat sambahin. Tapos ito, sasambahin mo yung gawa lang ng kamay mo. Tingnan mo yung niluluhuran mo,
mga kababayan, baka naman kasi yung niluluhuran mo ay ginawa din ng tao. Samantalang yung God, ang sabi niya, ako nga gumawa ng langit at lupa. Sabi niya gano'n. Ako gumawa sa inyo. Tapos itong gawa mo, yun ang yung sasambahin mo. Kaya ayaw po yan ng God. No? Sabi niya, meron siya sinasabi, ako nga lumikha ng langit at lupa. No? At ang lahat ng mga planeta, ng mga bituin, tala. Tapos, yung gawa ng kamay mo na may mata pero hindi nakakakita, yung tenga nakakarinig, hindi nakakarinig, yung bibig may bibig pero hindi nakakasalita, may paa pero hindi nakakalakad. At kapag may sunog, siya pa yung kakargahin mo. Diba? Kaayaw ng Diyos dyan. Kaya dapat po mga kababayan, sabi niya, kailangan mag-ano kayo, kailangan masabi sa inyo na yung pagsamba nyo dyan ay ikakapahamak nyo. Kasi, sabi niya sa Revelations 21:8, sabi niya, nako, eto mga kababayan, makinig po kayo. Kasi talagang ayaw na ayaw yan ng God na lumikha ng langit at lupa. Sabi niya sa 21 verse 8, basahin ko po, sabi niya ay, sana ba yun? Eto, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, tapos those who practice magic arts, the idolaters, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So mga kababayan, kailangan talaga sambahin natin ang Diyos sa Spirit at katotohanan. At mangyayari lamang yun kung nasa inyo si Jesus Christ. Kasi kapag nasa inyo ako, nasa akin si Jesus Christ. Kaya alam ko, buhay yung Spirit ko. Kaya pwede ko sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya mangyayari lamang po yun. Kasi nga natural man tayo, no? We worship sa pamamagitan. Pwede lamang tayo perceive through our five senses. Ano yun? Seeing, hearing, touching, tasting, ano pa isa? Seeing. Ayun, yun ang ginagamit natin sa pagsamba. Kasi natural man. However, kapag si Jesus Christ nasa puso na natin, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. Kaya ngayon, dahil nasa yun na si Jesus Christ, meron ka ng life. Yung life na yun, yung Spirit. Ay, yung Spirit na yun will enable us to worship God in Spirit. So, kapag ikaw gumagamit ka pa ng Diyos-Diyos sa pagsamba, ibig sabihin, patay pa yung Espiritu mo, wala pa si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior. So, yun lamang ang kailangan natin. Kasi ayaw ng Diyos, sabi niya doon sa Exodus 20, mga kababayan, ito po, number one niyang utos ito. Sabi niya, ito na. Sabi niya, and God spoke, ang Diyos ay nagsasalita, remember that, no? And God spoke all these words, I am the Lord your God, no? Yung God natin, ako, God ko, ang Lord, no? He is my God. And who brought you out of Egypt, out of the land of slavery? You shall have no other gods before me. Sabi niya, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them and worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents in the third and fourth generation of those who hate me, but showing love in 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. So, yan po, yung love ng God, talagang para doon sa mga taong talagang sumusunod sa Kanya. So, sambahin natin si Jesus, ang God, in spirit and in truth. So, this is your Lola. Sasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless.